Magandang gabi pong muli. Welcome po dito sa ating programang Linawin Natin. Malimit po ang laman ng ating programa ay ang tungkol sa kandidatura ni Congressman Dante Marcoleta na tumatakbo pong senador. Lilinawin po namin, hindi po ako kilalang personal ni Kong Dante. Sa pagsubaybay natin sa kanya, ay nakita natin na meron siyang mga nakalatag na mga programa na makatutulong sa gaya nating mahihirap. Ano pong mga halimbawa? Pagpapababa sa presyo ng kuryente, pagpaparami sa produksyon ng palay para bumaba ang presyo nito. Meron din siyang programa upang patatagin ng mga barangay upang ito ay maging self-reliance. Sang-ayon po tayo dyan sapagkat pag ang mga barangay ay maunlad, uunlad ang buong bansa. Nilalabanan ni Kong Dante Marcoleta ang korupsyon sapagkat ang korupsyon ang siyang dahilan ng lalong kahirapan ng bansa. Pakinggan po natin ang ilan sa mga pahayag ni Congressman Dante Marcoleta. Ang corruption po ay halos hanggang liig na po ng mamamayang Pilipino. Ang manifestasyon po na nangyayari sa bansa natin ng corruption ay ang napakataas na presyo ng bilihin ngayon, lalong-lalo na ang pagkain. Hindi na kayang abutin ng karaniwang Pilipino. Ang taas po ng kuryente natin, pinipilit ko pong ibaba. 10 power bills, the delivery of reliable, secure, quality, and affordable rates of electricity in this country. Hanapin po natin ang pagkakaisa at kapayapaan sapagkat napakaraming problema at hamon ang inaharap ng ating bansa. Huwag nating hanapin ang pagkakawatak-watak. Magkaisa tayo sapagkat ang nagkakaisang bansa lang ang may kakayahan para harapin ang problema ng bansa. Ang kahirapan na pinalalala ng malubhang corruption sa ating bansa. Salus populi est suprema lex. The public welfare is the supreme law. It is a legal principle that guides how societies should be governed and how laws should be interpreted and created. That public good, public well-being, public interest should prevail over individual interest. Palaganapin po natin ang boses ng tunay na paglilingkod, malakas na sigaw hanggang umabot sa Tacloban. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay huwag nating sayangin ang pagkakataon na magkaroon tayo ng isang senador na sinserong makakatulong sa ating mga mahihirap para po sa ikauunlad ng ating bansang Pilipinas.